Hallelujah. Magandang hapon sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan chapter 1, verse 2 to 7. Sa pamagitan nito ang mga tao ay na magtatamo ng karunungan at pagkakaunawa sa mga salita puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan na pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan sa Diyos. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan maturuang magpasya ng tumpak. Sa pamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at maging dalumbasa ang kakaunting ang kaalaman. Sa gayon lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang mga bugtong ng mga pantas. Ang sabi sa verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na nabigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesucristo. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya maliwanag ang sabi dito sa mga Kawikaan chapter 1, verse 2 to 7. Sa pamagitan nito mga tao'y magtatamo ng karunungan at pagkakaunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan sa Diyos. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabatay maturuang ng magpasya ng tumpak. Sa pamagitan nitong matalino ay lalong tatalino at maging dalubhasa, kakaunti ang kaalaman. Sa gayon lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Kung tayo ay may takot sa Diyos, marunong na tayo sumunod sa Diyos. Kung tayo ay may takot sa Diyos, ay huwag na nating suwayin ang Diyos o labagin. Dahil ang sabi dito, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya ito napakahalaga, ang takot sa Diyos. Tulad sa gobyerno natin, kung may takot tayo sa gobyerno, ay hindi natin
magawang lumabag sa batas ng gobyerno o sumuway. Ganon rin sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos, hindi natin magawang sumuway o lumabag sa utos ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi dito. Kaya kailangan natin mahalin ang kanyang salita, sapagkat ang kanyang salita ay nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito, kailangan natin ang patnubay, ang Espiritu sa ating buhay. Kailangan natin ang Espiritu Santo upang magturo sa atin, upang magbigay ng unawa sa atin kung paano natin maunawaan ang salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang magpaalala sa atin ng mga bagay na dapat nating gagawin. Yun ba'y kalooban ng Diyos o hindi? Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 15, verse 26, ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya'y magpatuto tungkol sa akin. Ang sabi sa verse 27, at magpatuturin kayo tungkol sa akin. Sabi ni Jesus, kaya ito ang ating ginagawa. Tayo'y nagpapatutuo sa Diyos. Nagpatutuo tayo sa inyong harapan kung gaano ang Diyos nagmamahal sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa 1 chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Tuparin natin ang kanyang utos kung iniibig natin ang Diyos. Kaya itong ating ginagawa, tinutupad natin ang utos ng Diyos. Sinusunod natin ang Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 13, ito ang utos ng Diyos sa lahat ng mga ngaral ng Diyos. Kaya nagtataka kayo kung bakit lagi kami nagwawali dito sa inyo. Dahil ito ang utos ng Diyos. Sabi niya sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral, at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito ang utos ng Diyos sa atin. Iukol natin ang ating sarili, ang ating panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral, hanggang ako ay dumating, sabi ni Jesus. Kaya ito ating ginagawa, lagi tayo nagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral, at pagtuturo. Dahil mahal tayo ng Diyos, nais ng Diyos, lahat na tao ay mapunta sa langit. Kaya ginigiyahan tayo kung paano natin masunod ang Diyos upang matamo natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. At ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito pala, kapag nagwawali tayo, sinasabi natin, binabasa natin ang salita ng Diyos. Ito yung tunay na aral.
dinudulutan natin ng pagkain ng ating espiritu ng tunay na aral. Dahil ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Ngunit ang pagkain naman ng ating katawan ay mga pagkain na niluluto. Kaya kung magsalita lamang ako na aking sariling kuro-kuro o opinyon, ito ay kinukwento ko lang ang Diyos. Hindi ito salita ng Diyos. Kaya yan ang pinapakain ng mga tao sa inyong espiritu, ang kanyang salita. Kaya siya ay yun din kinakain ng kanyang espiritu. Kaya maraming mga ngaral, matagal na, ngunit bonsai pa rin. Dahil ang pinapakain niya sa kanyang espiritu ay kanyang sariling opinyon at kuro-kuro. Hindi salita ng Diyos. Ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Yun ang magbago sa atin. Yun magbigay ng kalakasan ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Ngunit kung ang sariling salita lamang, ikinuwinto lamang ang Diyos. Ngunit yon ay hindi salita ng Diyos na nagbigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa 1 ay ganito naman sinasabi. Itong pagkain ng ating espiritu. Kaya ang sabi sa 1 chapter 12 verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kung ang amang nagsugo sa akin, kundi ang amang nagsugo sa akin, na siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag, at alam ko ang kanyang utos na nagbigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Kaya napakaliwanag itong salita ng Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ito'y batas ng Diyos, ang kaniyang salita sa bawat bersikulo. Tulad sa gobyerno, ang batas ng gobyerno natin, kapag ikwento mo lang yan, hindi yan artikulo ng batas. Yan ay ikwento mo lamang ang batas ng gobyerno. Ngunit kung binasa mo ang bawat artikulo, kumplito na pagbasa, yan ay totoong batas ng gobyerno. Ganon din ang batas ng Diyos na sa langit. Pag binasa mo ang bawat bersikulo na kumplito, ay yan ay batas ng Diyos na sa langit. Ngunit kung ikwento lamang natin, isap-sapin pa natin, putol-putulin natin, hindi natin masasabi yan ay batas ng Diyos. Kaya ang tunay na batas ay kumplito ang pagkasabi, tulad sa batas ng gobyerno. Kung ikwento mo lang ito, ang batas ng gobyerno, hindi ito batas ng gobyerno. Kung di kininto mo lamang, ganon din ang batas ng Diyos na sa langit. Kung ikwento mo ito, ay kwento mo lamang. Ngunit kapag binasa mo sa bawat bersikulo, yan ay kumplito na batas ng Diyos. Yun ay kumplito na salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Kaya ang sabi dito, kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos dahil ito ay makapagliligtas sa atin. Dahil ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo ang sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. Habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin
ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Tinutulutan natin ang ating sarili ng pagkaing espiritual. Ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 13, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral hanggang ako'y ay dumating. Hanggang si Kristo ay dumating, ipangangaral ang kanyang salita, salita ng kaligtasan. Ang sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Kaya kung may pinagkaloob sa inyo na ang Espiritu Santo, huwag mong pabayaan. Sundin mo ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa verse 15, isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-uunlad espiritual. Ang sabi sa verse 16, maging maingat ka sa iyong pagkikilos at pagtuturo. Patuloy mo isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Kaya kung magwali kami, hindi ito para sa inyo, para din sa akin, upang maligtas ko ang aking sarili. Magpatutuo din ako tungkol sa Diyos. Kaya kung naunawaan naman ninyo at sinunod ang Diyos, ito ay salita ng kaligtasan. Kaya hindi ang nagsasalita lamang para sa inyo upang kayo maligtas, hindi. Pati ang nagsasalita upang maligtas siya, ipangaral niya, sundin niya ang utos ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 14, sabi sa 1 chapter 14 ay ganito naman, verse 21, ay ganito ang sinasabi, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang sabi pa ng Diyos, ang umiibig sa akin ay ibigin siya ng aking Ama, ibigin ko rin siya at ako'y lubusan magpakilala sa Kanya. Kaya pag inibig natin ang Kanyang salita, ibigin tayo ng Amang nasa langit at si Kristo ay lubusan magpakilala sa atin. Paano si Kristo magpakilala sa atin? Ibigay niya ang unawa sa atin. Maunawaan natin ang Kanyang salita. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Kaya napakaliwanag dito. Kaya nagtaka tayo, maraming mga tao, kapag binasa nila ang Biblia, hindi nila maunawaan. Kailangan natin ang giya ng banal na Espiritu. Ang pagbasa natin ay may pagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi dito, sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umiibig sa Diyos ay tumutupad ng Kanyang salita. Kaya maliwanag ang sabi dito, ito ang tip ng Diyos sa atin kung nais natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ibigin natin ang Kanyang salita. Sabi dito, si Jesus mismo ang nagsabi, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay sa Kanya, mananahan sa Kanya. Kaya pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Si Kristo at ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kung ang Espiritu Santo mananahan sa atin at si Kristo Jesus at inibig tayo ng Amang nasa langit, tiyak ang kaligtasan,
tiyak ang buhay na walang hanggan. Kung sakaling magka-rapture, tiyak mapasama ka sa rapture. Bakit mapasama ka sa rapture? Dahil inibig mo ang salita ng Diyos. Inibig ka naman ng Amang nasa langit. Si Kristo at ang Espiritu ay mananaan sa iyo. Kaya napakaliwanag ang kaligtasan, napakaliwanag ang buhay na walang hanggan. Kung sakali naman hindi na natin maabutan ang rapture at tayo ay nawala sa mundong ito, tayo ay namatay. Ang sabi naman dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Isos, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kailangan natin ang Espiritu Santo ay mananahan sa ating buhay upang magkaroon tayo ng tiyak na kaligtasan, tiyak na buhay na walang hanggan. Ang Espiritu Santo ang mag-guide sa atin kung ano ang dapat nating gagawin. Kaya ang sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 16, ang Espiritu Santo ay gagawin mong patnubay sa iyong buhay. Huwag ang pita ng laman. Ang Espiritu Santo ay gagawin mong patnubay sa iyong buhay. Ang sabi sa verse 17, sapagkat ang pita ng laman ay sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu Santo. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya ano ang piliin mo? Mag-guide sa iyo ang Espiritu Santo o ang laman mo? Dahil kung ang laman mo, dalhin ka niya sa lahat ng kasamaan. Ngunit kung ang Espiritu Santo ay gagawin mong patnubay sa iyong buhay, dadalhin ka niya sa kalooban ng Amang nasa langit. Doon ka niya dalhin. Kaya kailangan natin, gagawin nating patnubay ang Espiritu Santo. Sa ating kapanahunan, ang Espiritu Santo na ang naghahari sa atin. Natapos na ang panungkulan ng Amang nasa langit. Natapos na rin ang panungkulan ni Kristo Isos. At ngayon sa ating panahon, ang Espiritu Santo, ang ating Panginoon, ang siyang makapagligtas sa atin. Siya ay magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gagawin. Siya ang ating patnubay sa ating buhay. Kaya ang sabi dito sa Roma, chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ganito ba ang pagsamba ninyo sa Diyos? Inaalay ninyo inyong sarili bilang kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Hindi na samba tayo, upo tayo, makinig minsan, hindi pa nakikinig, patapos uuwi tayo. Yan ba ang tunay na pagsamba? Ang tunay na pagsamba sa Diyos, ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Hebreo,
Hebrews chapter 1, verse 1, noong unang nagsalita ang Diyos sa atin, mga ninuno, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Ngunit, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propita. Ngunit, ngayon, siya ay nagsasalita sa atin. Ngayon, sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, nating Panginoon. Nagsasalita siya sa atin. Kaya kung hindi natin dinggin ang salita ng Diyos, tiyak ang Diyos ay hindi nalulugod sa atin. Tiyak ang Diyos ay magagalit sa atin. Tiyak ang Diyos ay isumpa niya tayo. Dahil ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 15, kung hindi ninyo dinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Maraming mangyayari sa atin ang mga sumpang ito. Kaya maraming mga tao, hindi nila alam na isumpa na sila ng Diyos. Dahil nilapastangan nila ang salita ng Diyos. Nilapastangan nila. Hindi nila alam. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay si Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa 1, chapter 12, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 12, verse 48, may atol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang atol sa kanya sa huling araw. Dahil maraming mga tao hindi nila alam ang salita ng Diyos sa Biblia ay ang Diyos. Dahil noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno, sa mga propita. Hindi siya makita, tinig lamang narinig ng tao, ng propita. Kaya naisulat ito, ang salita ay Diyos. At sa ating kapanahunan, siya ay ang Diyos na nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo Jesus. Kaya maraming mga tao naglapastangan sa salita ng Diyos. Hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa Usias, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman, lack of knowledge. Kaya hindi nila alam ang salita ay Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 1 verse 1, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Napakaliwanag. Ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 14, sabi sa 1 chapter 1 verse 14, laging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilan bilang bugtong na anak. Napakaliwanag. Ang salita ay Diyos. Kaya kung inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Dahil mismo, si Kristo inibig mo. Inibig mo ang salita ng Diyos. Kaya ibigin tayo ng Amang nasa langit. Kaya ang sabi sa 1, chapter 14, ay ganito, verse 15. Napakaliwanag ang sabi dito. Sabi dito, sa 1, chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking salita. Kung inibig natin ang Diyos, tuparin natin ang salita ng Diyos.
kung iniibig natin si Kristo Jesus, tuparin mo ang salita ng Diyos sa Biblia dahil ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 14 verse 21, ang tinatanggap na sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin siya ng aking Ama at ibigin ko rin siya at ako'y lubusan magpakilala sa Kanya. Bakit inibig tayo ng Ama kapag inibig natin ang Kanyang salita? Dahil ito'y salita ng Diyos na Ama na sa langit at ito rin ang salita ni Kristo. Ang salita ay si Kristo. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya ang salita ay si Kristo Jesus. Maraming mga tao hindi nila alam. Kaya ang sabi naman sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tuparin niya ang aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay mananaan sa Kanya. Kaya pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ni Kristo Jesus. Dahil ang salita ay si Kristo Jesus. Ang naging tao ang salita at siya'y namuhay sa piling natin. Kaya napakaliwanag ang salita ay Diyos. At noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita. Hindi mo siya makita, tinig lamang niya ang marinig. Kaya ang salita, isinulat ito ng mga propeta. Kaya ang salita ay Diyos. Kaya ang sabi dito sa chapter 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi sa verse 40, naging tao ang salita. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya napakaliwanag. Siya ay si Kristo Jesus, ang salita ng Diyos na ating tinakwil, na hindi natin tinatanggap. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Mateo chapter 7, ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang sa langit. Maliwanag ang sabi dito, hindi lahat tumatawag na Panginoon, Panginoon. Dahil marami mga tao tumatawag, Panginoon, Panginoon. Hindi naman niya inibig ang salita ng Diyos. Hindi naman niya inibig ang Biblia. Ang salita ng Diyos, hindi niya inibig. Tawag siya, Panginoon, Panginoon. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 7, verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Tayo ba sumusunod sa kalooban ng Amang sa langit? Yun lang ang makapasok sa kaharian ng langit. Tumatawag tayo ng Panginoon, Panginoon. Bakit? Dahil may sakit tayo. Tumatawag tayo Panginoon, Panginoon. Dahil may problema tayo. Nagutom tayo, ngunit kung natugunan ng Diyos ang ating pangailangan, hindi na natin nakilala ang Diyos. Kilala lang natin ang Diyos kung may pangangailangan tayo. Ngunit pag wala na tayong pangailangan sa Diyos, ay hindi na natin kilala. Kahit ang kanyang salita,
ay tinatapo na lang natin na parang basahan, tinatapo na lang na parang tay ang kanyang salita. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Kawikaan, hindi binigyan ng halaga ng tao ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 29, sapagkat itong karunungan ay di ninyo minahal, kay Yahweh ay tinatakot na may kalakip na paggalang, inyo pangang tinanggihan. Itong aking mga payo, itinapo na parang tae, itinapo na parang dumi. Itong paalala ko, itinablok natin na daw tayo, ginawalig natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo natutuwa sa salita ng Diyos. Naiinis tayo pag marinig ang salita ng Diyos. Ngunit pasalamat tayo sa mga tao na lagi naririto, lagi nakikinig, nakaunawa na sila. Alam ng Diyos na minahal na ninyo ang kanyang salita. Nakikinig na kayo sa salita ng Diyos. Minahal na ninyo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, sabi sa 1 chapter 14 verse 23, dahil minahal na ninyo ang salita ng Diyos, nakikinig na kayo sa salita ng Diyos. Ang sabi dito sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay isa sa Kanya, mananahan sa Kanya. Inibig na ninyo ang salita ng Diyos. Naging mas tamis na sa inyong paninig ang salita ng Diyos. Kaya sa inyo na minahal ninyo ang Diyos. Minahal na ninyo. Kaya tiyak, ang Diyos ay natutuwa sa inyo. Kaya, dahil minahal ninyo ang salita ng Diyos, mamahalin din kayo ng Amang na sa langit. Ibigin kayo ng Amang na sa langit. Ibigin kayo ni Kristo at ang Espiritu Santo ay mananahan sa inyo at maging gabay ninyo. Kaya ang sabi dito sa unang Tesalonika ay ganito naman sinasabi sa unang Tesalonika. Napakaliwanag ang sabi dito, sabi sa unang Tesalonika chapter 4 verse 9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganun na lang tayo kamahal ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi sa verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos sa kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamagitan niya. Ang sabi sa verse 10, hindi natulan, maparusahan ang nanampalataya sa dugtong na anak ng Diyos. Ngunit tinatulan, maparusahan ang hindi sumampalataya sa Kanya. Ang sabi sa verse 9-10, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Maraming mga tao ngayon, mas inibig nila ang dilim kaysa liwanag. Mas gusto pa nila gumawa ng kasalanan kaysa sundin ang kalooban ng Amang nasa langit.
Kaya ang sabi dito, hinatulan sila sapagat na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Masama ang kanilang mga gawa. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Tesalonika, ay ganito naman sinasabi sa ikalawang Tesalonika, chapter 5. Sabi dito sa ikalawang Tesalonika, chapter 5, verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, at hindi sa panig ng dilim, o sa panig ng gabi. Kaya kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa sa pagbalik ni Kristo Jesus, laging handa sa rapture na darating, at malinaw ang pag-iisip. Di tulad ng iba, kung gabi ay natutulog ang tao, kung gabi ay ang karaniwan ay naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing dahil may rapture na darating. Kaya binawal ng Diyos maglasing. Dahil kung lasing ka at biglang dumating si Kristo, Kristiyano ka, hindi ka mapasama sa rapture. Kung lasing ka, kaya kailangan huwag tayong maglasing. Sabi dito, gagawin natin balute ang panampalataya at ang pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sabi sa verse 9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Mas gusto pa ng tao gumawa ng kasalanan kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi sa ikalawang Tesalonika, chapter 2, verse 9, lilitaw ang suwel na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at kababalaghan, panlilinlang na tanda ng kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak, sa mga taong maligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya sila ng Diyos. Sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian, espiritu ng kalikuan, espiritu ng kahalayan, upang mapaniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat na pumili sa kasamaan, sa halip na tumanggap ng katotohanan. Napakaliwanag. Kaya ang sabi sa unang Tesalonika, chapter 4, unang Tesalonika, chapter 4, verse 8, ay ganito, kaya ang sino man humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao na nagsasalita, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Kaya ang sabi sa unang Tesalonika, chapter 2, verse 4, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya pinangaral namin, kaya nangangaral kami upang mabigyan ng kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasiyasat sa ating puso. Kaya nangangaral kami upang mabigyan namin ng kasiyahan ang Diyos, hindi para magpadayaw-dayaw, para kunoon nga banal. Gusto naman natin magpakabanal, ngunit una sa lahat, nais natin mabigyan ng kasiyahan ang Diyos, hindi ang tao. Dahil ang mga tao,
pag makarinig ng salita ng Diyos, may hindi natutuwa. May pumapasok sa kanilang tainga, lalabas sa kabilang tainga. Kaya ang Diyos, akala ninyo kayo lang nakarinig sa aming mga mensahe, sa aming nanawali, hindi. Milyon na anghel nakatingin sa atin. Doon tayo nagpiperform. Sinusunod ang kanyang utos, ipangaral ang salita ng kaligtasan dahil mahal kayo ng Diyos. Kaya milyon na anghel nakatingin sa atin, pati si Kristo Isos, pati ang amang nasa langit. Lahat tayo alam ng Diyos ang ating puso isipan. Kung ang salita niya ay tinatanggap ba natin o hindi, o baliwala natin ang kanyang salita. Nalaman ng Diyos kung tayo ay binigyan natin ng alaga ang kanyang salita. Kaya hindi yan matago sa mata ng Diyos dahil lahat na sa laman ng iyong isip ay alam ng Diyos. Laman ng iyong puso, alam ng Diyos. Kaya ito, sa ngayon pa lang, nakikita na ng Diyos kung siya ba ay tinanggap natin o hindi. Kaya ang sabi dito, sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 1 to 3, mga kapatid, isa pang bagay ang pinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Kristo, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi sa verse 2, batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Kristo. Ibig ng Diyos kayo ay mapakabanal at lumayo sa kahalayan, sa lahat ng kasalanan. Sabi, napakaliwanag ang sabi ng Diyos dito. Nais ng Diyos, ibig ng Diyos na kayo ay magpakabanal at lumayo sa lahat ng kahalayan at kasalanan. Dahil kung gumagawa tayo ng kasalanan, hindi ang Diyos nalulugod sa atin, kundi si Satanas ang nalulugod sa atin. Kaya itong ginagawa ng dyablo, binigyan tayo ng espiritu ng kahalayan para gagawa lagi tayo ng kasalanan sa Diyos upang maging kampon tayo ng dyablo. Dahil ang sabi sa unang 1, chapter 3, verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya ginagawa ng dyablo, binibigyan tayo ng espiritu ng kalikuan upang huwag nating tanggapin ang salita ng Diyos, upang maging kampon tayo ng dyablo. Binibigyan tayo ng espiritu ng kamalian, espiritu ng kahalayan, upang lagi tayo gagawa ng kasalanan, upang lubos tayo maging kanyang kampon. Inibig tayo ng Diyos, inihanda tayo ng Diyos sa rapture na darating. Kaya kailangan natin magbasa ng Biblia sa mga huling araw na ito. Alamin natin ang nais ng Diyos. Alamin natin ang ibig ng Diyos. Dahil ibig ng Diyos, iligtas tayo. Gusto ng Diyos, iligtas tayo. Ngunit dinaya tayo ng dyablo. Dinaya tayo. Kaya tayo mga Kristiyano, magising na tayo sa katotohanan. Gising na tayo sa katotohanan. Kung nais natin ang kaligtasan, ialay ninyo inyong sarili bilang handog nakakalugod sa Diyos. Ihandog ninyo inyong sarili na nakakalugod sa Diyos. Ibigin ninyo ang salita ng Diyos. Dahil kapag inibig ninyo ang salita ng Diyos, ibigin kayo ng Amang nasa langit. Ibigin kayo ni Kristo Isos. At ang Espiritu mananaan sa inyo. Kaya pag inibig natin ang salita ng Diyos, patnubayan tayo ng Espiritu Santo.
Kaya ang sabi dito sa unang 1, chapter 3, verse 9, ang tinatanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman na ang Diyos ang kanyang ama, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya ang sabi sa verse 10, dito natin makilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Kaya ito lang aking mensahe, dapat kilalanin ninyo inyong sarili. Kung tayo ay sumusuway at gumagawa ng kasalanan, ay naging kampo na tayo ng dyablo, may panahon pa magbalik loob sa Diyos upang tayo ay maging anak ng Diyos na sa langit. Ngunit kung patuloy natin gagawin ito isang rebelisyon sa bawat isa. Kung patuloy natin gagawin at sumuway sa Diyos, gumawa ng kasalanan, pag namatay tayo, tiyak ang ating kapahamakan. Kaya buhay pa lang tayo, alam na natin ang ating patutunguhan, impyerno. Ngunit kung tayo ay magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay, alam na natin ang ating patutunguhan, langit. Yan lang aking mensahe upang mabigyan kayo ng paalala, mabigyan kayo ng kaalaman kung paano masunod ng Diyos, kung paano tayo mahalin ng Diyos. Mahalin natin ang salita ng Diyos, salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ito'y pangako ng Diyos sa atin. Manirahan sa langit, gusto ng Diyos, lahat tayo sa langit. Ngunit ang mga tao, mas inibig pa nila ang dilim kaysa liwanag. Kaya habang buhay tayo, may panahon pa. Kailangan natin magbago upang tayo ay maging anak ng Diyos na sa langit. Ngunit kung hindi tayo magbago, patuloy tayo sumusuway at gumagawa ng kasalanan, yun na ang ating tatak. Isa tayong kampo ng dyablo. Pag namatay tayo, tiyak ang kapamakan sa impyerno. Kaya ito ating paalala sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Hallelujah. Ito lang aking mensahe at magandang gabi sa lahat. Hallelujah. May isang kasama ko na gusto rin magpahayag sa inyo. Nais niya rin patatagin ang inyong panampalataya sa Diyos. Kaya antayin natin, nandito siya mamaya. Hallelujah.